So, mga Ginagawa mo na kalapatids, itong... malaki itong loop ni Sir, madami. Meron pa dito. Andyan yung violet yung ring. Sir, anong section to? Ha? Pang anong loop? Magkahalo pa yan, yung north sector yan. Ah, pang north niya pala Magkahalo to. pa yan, ihiwalay pa lang namin yan. Puro bata pang lipad ko ngayon. Mga bata pang norte ni Sir. Na late breed ako eh. Pero kanina nag-toss yan ng Valenzuela, umuwi naman lahat. Sino nagto, Sir? Ay ano, Bulacan pala, si Leo. Pinatos ko, self-toss. Ito na yung ibon na third over. Ano? 9 9 overall. overall. Ano to ha, sila, puro, marami rin yan ha. Winner din yan ng Battle of Royale, ng Battle of Royale yata eh. Maraming pinanalunan yan. Bali kukunin ko sa APR, 8 trophy. Ito naman yung lugon na, yung 9 overall. Ito mga kalapatids. Ito kasi hindi talaga siya tutulin sa malapit. Kaduguto ng mga takloban ko eh. Oh, duguto ng takloban ko. Kasi kung mapapansin mo, hindi siya mabilis na ibon. Kaya lang, pagdating ng tawid dagat, yan. Nagkaklak Makasahan. sila. Oh. Problema, nung malayo na, bumilis na siya. Nagkaroon siya ng bisyo. Ito, first dropper ko nung nung last lap. Ang tagal niya, 45 minutes. Ang lakas, namamara ako pa sa taas. Kaya dapat malaki pa yung hindi siya magna-9 overall. Feeling ko, kaya niya pang umabante. Kahit mga 6, no? 7. O, 6-7, 9 over 45 minutes, tinambay na ito. Sayang ito mga kalapatids. 30 minutes yata. Anong bloodline nito, Sir? Ano to eh, ayan na ang tatay niya, no, yung Makmak Tabanera. Ito. O, Makmak Tabanera. Ay, Tencel Praning. Tencel Praning yan, no, yan. Ito mga kalapatids, yung magulang nung 9 overall. O, Tencel Praning. pamparis niya yung PHA na yan, no. Galing kay Anthony Blanco. Super set din yung nanay niyan. Winner din pala magulang. Sa PHA, binili ko kay Anthony Blanco. Winner din yung nanay niya. Ito mga kalapatids, may share sa atin si Sir about sa breeding. Oh, yan yung nagtatanong sa akin sa inbreeding. Kaya hindi ako nag-i-inbreed. Sagutin ko na yan. Kasi ang inbreeding kasi, napaka-selan yan eh. Bago ka mag-inbreed, siguro, kasi meron dyan, bibili ng champion kay ganito, pero i-inbreed niya agad. Di pa naman nasusubukan. Ngayon talaga mag-i-inbreed na ako. Kasi pag nag-inbreed ka ng ibon, kailangan sure mo, sa 8 magkakapatid, halimbawa, yung MacArthur ko, ibabalik ko sa nanay niya. Kailangan, mga 6 ang ipalalabas ko, no? Papasiter ko yung iba. Sa 6 na yun, pipiliin ko ron yung malapit na kamukha ng MacArthur. Yung kamukha. Yung pinakakamukha, yung malapit sa hipo niya. Ang kukunin ko ron, yung malapit, di ba, ang gante ng score natin. Kung meron akong 9 na makukuha doon na katulad niya, maganda yung throat tsaka wings, ay yung kukunin ko. 2 lang. Yung iba ron, it's either ikal ko. Oo, ganun talaga para hindi sila dumami na sobra. Hindi porkit naman kasi nag-line breeding ka, ay nag-inbreed ka, successful na agad. Mas mahirap yan kumpara sa panlaban, pag nag-breed ka ng panglaban. Kasi yung inbreeding, may sasakripisyo mo dyan, health ng ibon. Bakit, Lalabas yung, hindi, kasi sa genetics nila eh. Oo. Sa mga chromosome nila, dapat alam niyo yan. Search nyo na lang sa Google nila, sa mga genes nila. Gano'n ang mangyayari dyan. So, pwede ako mag-inbreed na kasi marami na akong winner eh. Pwede ako mag-inbreed na talaga ako. Pero mahigpit ang pag-i-inbreed ko. Meron kasi dyan sasabihin inbreed, pero ang katotohanan, paano niya in-inbreed yun? Kasi may proper way ng pag-i-inbreed eh. Tulad niyan, di ba? Yung top ko na MacArthur, ibabalik ko sa nanay niya, tapos yung anak nun, ibabalik mo ulit sa tatay. So, hindi ganun yon, hindi ganun kadali yon. So, dapat healthy, tsaka may facilities ka. Malaki yung stock lot mo. So, hindi ako sa way na yon, yung breeding na yon. Yung breeding ko, sa winner to winner ako. Ika nga nila maganda sa maganda yung pinagpaparis ko. Halimbawa, si Charlene Gonzalez ba at saka si Aga Mulak mag-aanak ng kamukha ni Rene Requiesta? Siyempre, hindi. Ang iaanak niyan, maganda rin. Doon tayo sa breeding na yon. Ngayon, kung mag-i-inbreed ka, pwede ka na lang sa line breeding. Ngayon, mag-i-inbreed ako, pero ako na nagsabi, mahirap. Mahirap mag-inbreed. Hindi porkit nag-inbreed ka, nag-anak yan, pipiliin mo yung pinakamagaling. One of the best na inanak niya. Tsaka sir, may mga percent na tinatawag sa inbreeding Meron, oo, yung 25%. Kasi pagka yan, binalik mo sa Kunyari, niya, yung winner, ibabalik sa magulang.
yung winner ibabalik sa magulang. Parang magiging 75% yan or 50% kung di ako nagkakamali. Kaya pag binilik mo agad, binalik mo ulit yung anak nila sa tatay niya, tataas ulit yung percent. Mas madali. Ganon ang inbreeding. 75%, 25%, pero may nasasakripisyo ka doon, yung health ng ibon. Una-una, dyan nalalabas yung sakitin, abnormal yung kalapate, abnormal yung ibon, parang sa manok din. Tsaka yung minsan yung pakpak, no? Yung pakpak, pati dapat talaga pag nag-inbreed ka, kasi usapang inbreeding to kasi marami nagtatanong sa akin Yung linyada kasi, pag mag-inbreed ka, halimbawa, Vandenbroek, yung mga ganyan, yan, katulad Vandenbroek, i-inbreed mo nang i-inbreed yung lahi. Medyo hindi applicable sa atin yan Yan, nasa totoo lang Mas maganda mag-inbreed ka dun sa nanalo na. Kasi mamaya ini-inbreed mo, nag-iipong ka lang pala ng Yaltok yan okay, magagalit Inbreed kayo ng inbreed pero hindi nyo naman nasusubukan yung ibon nyo. Maganda, subukan muna, no? Nagpaparami kayo ng hindi nyo alam. Mahirap magparami ng sa labanan natin ngayon, napakahirap ng kompetisyon. Ang dami ng magagaling. Pag mag-inbreed ka, yung pinakamaganda na, silipin mo yung throat, maganda katulad dito, maganda bone structure nito, maganda ang wings nito. Pag in-inbreed ko to, pakita mo nga sir yung magandang wings. maganda wings nito, makakapalang buto nito, maganda muscle quality nito. Tsaka yung sa throat sir, anong gusto mo sa throat ng ibon? Siyempre, yung 10 out of 10. Hanggang 9 lang ako, makipot lang. Alam naman nila yan Ngayon, pag nag-inbreed ka nga, inuulit ko, meron kang hindi nakita dun sa katulad sa tatay ngayon, kukunin mo yung pinakamalapit sa kanya. Kaya pag nag-inbreed ka, hindi porkit inanak nila yan, kailangan ng inbreed mo 8 piraso. Nuulit ko lang, yun lang, ganun lang. Para marami magpipilian, no sir? Oo, tapos ngayon, pag may inbreed ka ulit, tapos ngayon, pag para wag lumapot ang dugo, kumuha ka sa pinsan niya. Pasukan mo ng konti. Nilalaro lang, wag mong sobrang super inbreed o i-inbreed yung ibon. Kasi baka imbis na makaganda sa'yo, makasama pa. Yun lang, medyo masela ng pag-i-inbreed. Marunong ako niyan, matagal na ako nagbe-breed ng manok. Kayo Natawa ko sasagutin ko na yung inbreed na yan. Marunong ako niyan, pati sa bloodline na yan. Ayoko lang sagutin yung mga bloodline kasi pag ako bumibili ng ibon, di ko na tinatanong yung bloodline. Sa kayo na base sir? Sa race result. Wala rin yung bloodline mo kung di rin mauuwi. Tama nga naman. Di ba? Marami namang bilihan ng magagandang bloodline. Pumunta ka lang ng Biopigeon, meron na. Ang daming bloodline, no? Ang daming bloodline doon, kompleto. Wala. Ang sa akin yung result, baseline ko nga, hindi ko nga minsan na alam Basta ang alam ko, wala akong purong ibon. Puro nananalo, marami. Walang purong bloodline, no? Walang purong bloodline. Kasi sa Amerika, ang mga ginawa niyan, kumuha rin naman sila ng magaganda vitality, magagandang race result, pinagsama-sama lang rin nila yan yun naman ang katotohanan Kung gusto mong puro, katulad niyan si si Master Pogi Banwit. Puro yung ibon niya, pero hindi talaga puro yon. Magaling ang pagkaka-breed niya. Magaling din na breeder yan. Yun, maraming salamat sir. Tapos mga kalapatids, para sa kalaman nyo lang, si sir, sa katawan bumabase sa bearing sir, no? Sa katawan, sa throat, sa kilikili, sa lakas ng hindi sakitin, yung throat, katawan. Base ako sa hipo ng ibon. Kahit winner yan, pagka hindi ko gusto, di ko gagawin breeder yan. Kailangan pares may clay sir, ganun. Okay lang, pares may clay, maganda yung wing structure, bone structure. Pagka pasa ko doon, pagka hindi ko krusonada. Kasi pag hindi parehas, halimbawa, sa experience ko sa breeding mahaba yung isa, may clay yung isa, ang ilalabas niya, maganda, may clay yung muscle niya, tapos pahaba yung ibon, wala sa proportion yung ibon. Wala sa hulog, no? Lumilipad ng malayo yan Siyempre, kailangan yan, doon ka sa malapit sa katotohanan. Yun lang naman yan, Kaya pala mas maganda sir pagdating sa pairing, maikli sa maikli, mahaba sa mahaba. Pwedeng maikli sa mahaba pero titignan mo, obserbahan mo, mahirap mag-breed. Kaya ako kasi, syempre, matanda na ako nung nagkalapate, 45 na ako ngayon Doon na ako sa winner to winner. Bata pa naman kasi mga breeder ko kasi hindi pa naman ganun katanda kaya hindi ko pa kailangan mag-inbreed ng sobra. Yun. Pero ngayon mag-i-inbreed talaga ako ngayon pa lang, kasi pag nag-inbreed ka, sa totoo lang, kailangan mo ng malaking facilities. Paano ka mag-i-inbreed kung ganyan lang ang cage mo, ilang piraso lang? Ang breeder ko dyan, pansinin mo, 5 lang yan, puro yaya yung nasa gilid. Ito mga kalapatids, yaya to, kalbayog. Kalbayog. Ginagawa lang yaya ni Sir Don. Mga player ko rin yung yaya ko, pero ang breeder ko dyan, 5 pairing lang. Wala akong maraming breeder. Kaya hindi ako hindi ako
lumaro ng summer kasi maraming fancier na bumili sa atin pero hindi naman talaga bili kasi napakamura lang naman. Parang bigay na. Oh, gusto ko lang din makatulong kasi hindi naman lahat may perang pambili ng sobrang mahal eh. Oh, sa akin lang yung sa mga bloodline ko selected na 'yan. Yun. Walang mahina diyan. Maluwag ang palanggana sa mahina. Oh, alam niyo na kung ano ibig ko sabihin. Napakaluwag ng palanggana sa mahina. Yan, maraming salamat, sir. Tapos, sir, pwede ulit malaman anong diskarte mo dito sa loob mo kapag derby na. Pag derby naman, simple lang, minomotivate yan ng Lokman ko, binibigay ko lang yung pangangailangan. Pero babalik tayo, kailangan kasi may immunity yung ibon mo. Pag derby, siguraduhin mo munang kompleto ka sa bakuna kasi yun ang muna, huwag sila magkasakit sa truck. Pag derby na, nagbibigay na ako ng yan, mga turbo seeds, small seeds, yung kay Sir Manigo. Tapos, meron akong patuka, pinapalitan ko na. Oh. Pagka-training, kalapatids ako. Pero pag derby na, gumagamit na ako nung kay Sir Manigo, yung royalties. Oh, yan. Tapos, yun lang, honey, yan. May yung honey ko. Pakita mo yung honey ko. Yan yung pinagpigaan puro ko. mga kalapatis. Yan, Oh, pipiga lang. Oh. Pipiga lang. Puro yung mga honey ko. Hindi ako gumagamit ng honey na kung saan-saan lang. Kasi para sa akin yan ang maganda. Tapos champion pills pabaon ko. Ito mga gamit niya, mga kalapatis. So, ayan, champion pills. Tsaka, ayan, victory din yan. Kaya Engineer Biotics, ito. Kay Engineer Biotics, ito. ayan, ayan, ginagamit ko yan. Tagal ko na yan kasama, Engineer Biotics. Lagi ko na lang nakakalimutan, engineer, pasensya na. Pero talagang yan, maganda yan kasi napakaganda niyan. Ayan, hindi ako nag-antibiotic gano sa sa ibon Anong pang-blasing mo, sir? luyang dilaw, oregano, tapos serbiotic. Ayun na pang-blasing mo, sir. Pero pag kailangan mag-antibiotic, obserbahan wait. Ang problema kasi dito sa loob ko, walang hindi ko na monitor yung dumi kasi wala akong katulad dun sa mga big time na Yung mga box perch. Oh, wala akong ganyan. Basta babasi lang ako sa hipo. Nagka-problema kami nung summer. Kasi hindi ako nakapagbakuna nung sa paratyphoid. Kaya konti lang nalaro ko ng summer. Yung nag-overall ko, galing pa sa sakit yun. Yung nag-superset ko. Kaya hindi rin talaga, pag hindi talaga masasabi natin na kapag nagkasakit, mahinang ibon, no? Hindi, kasi may bakuna yung ibon ko. Tsaka yun nga, mataas nga vitality nila sa sakit. Kaya yung bloodline na yung gusto ko, magkasakit man, ang dali ring gamutin. Kaya yan, yung diskarte ko sa derby, yan, bali yun, separate pa rin, pagsasamahin ko lang yung hen at tsaka kak, pagka loading day na, motivate pa rin, kailangan moisture yung kalapate, toss lang ako ng toss, yan, nagtotos sa kami dyan, ang nung summer, ang toss namin, puro pagbilaw Quezon, toss kami ng toss sa APR. Tapos, yun lang, yung preparation ko sa derby, same pa din. Turbo seeds, tapos kung kailangan magbigay ng calcium, yun lang. Hindi, champion pills yan ang gamit ko. Bali, pagdating ng loading, pagdating ng ibon upon arrival, molasses asin lang pinangsasalubong ko. Ay, bibigyan ko agad ng victory pills, digestion pills, 2. Pagdating ng hapon, 1 para 3, sigurado. Pagpa-flashing na agad ako ng hapon, luyang dilaw, oregano. Yan na, magpa-flashing na agad ako ng hapon para ma-secure. Hanggang Lunes yun. Tapos magbibigay ako ng vitamins, Wednesday na, or Tuesday ng gabi, hapon, pag magtutos na. Maraming salamat, sir. Tapos, sir, tingin mo, ano yung pinaka-importante sa pagkakalapati para manalo? Disiplina, kasi, tsaka yung dedikasyon mo sa ibon. Kasi kung observation yan, pag wala kang pagka mahina ang observation mo, yari ka. Katulad nito, yung isa ko sa derby, namara ko. Tiyatawanan ako, bakit daw sigurado kong makakatop. Kasi ibon na yon, kaya nakatop yun, hindi na mamara ko yun. Ibig sabihin, kaya namara ko siya, hindi na siya loyal sa pares niya. Yun nga, nakatop na. May yun, meron nyo, kung sa mga matitindi nagkakalapati dyan, alam nyo na yung sinasabi ko. Pag namara ko yung ibon na namara ko sa crates, pagod yan, tsaka hindi ganun ka-motivated yan. Mawawala pati kondisyon niya. Oo. Nagpapahinga sa plates. Pag derby, motivation, number 1, minomotivate ko yung ibon ko. Tapos, minomotivate ni Lokman. Tapos, yan, talagang kailangan magandang klaseng patuka. Hindi pwede, nagbabawas pa rin, wala pa rin akong piece ng Thursday ng hapon, wala na akong piece. Tapos, Friday ng umaga, wala na rin akong piece. Meron man akong piece, pero yung ibang klaseng piece, may mga tinatanggal ako sa
Yun, maraming salamat, sir. Tapos, sir, tingin mo gaano kasaya sa pagkakalapati? Masaya kasi marami kang kaibigan eh. Marami rin nagre-report. Yung FB ko, yung Mark Anthony Peñalosa, lagay mo dyan. O, Jain Don Pobre. Masaya naman sa pag-iibon. No? Marami ka rin magiging kaibigan. At tsaka, yun, ano lang, kailangan maayos lang yung alaga mo. Yung breeder mo, maayos din. Hindi pwedeng ang breeder mo mahina. Kailangan pag pinanganak yung ina ay magaganda na buto. Hindi magkakasakit. Oh, iwasan natin magkasakit, iwasan natin katulad niyan pag nag-antibiotic ka. Medyo iba na yun pag nag-antibiotic ka na maaga. At as possible, wag ka muna makapag-antibiotic agad. Mga ano na lang muna, organic muna. No? Organic, kaya nag-antibiotic ako pero konting sipon lang, Betracin Gold lang. O kaya yung kay Sir Manny, yung kalimutan ko lang yung tawag Muli, ako si Don Pobre, aka Empire of the Rising Sunlop ng Las Piñas. I love this game. Yun, maraming salamat sa solid yung suporta, mga kalapati. Siyempre, maraming salamat din kay Sir Don. Yan, sa pagpapaunlak ulit na makapag-loop visit tayo sa kanya. Sir, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Shoutout kay Mike Nivero, kay Tatay Ted Teodoro Maca, Mark Lontok, Tata Enchong Go ng WPFC, si H. Rodrigo Dino na FPR Combine. Abangan nyo yan, maganda yung palaro nila. Shoutout nga pala sa Team Munok, kay Monsi, basta sa Team Munok, yung buong Team Munok, shoutout sa inyo. Kay Mel Aranda. Yan, okay. Lahat ng mga tropang Las Piñas dyan, shoutout sa inyo. Yun. Shoutout sa inyo lahat, mga kalapatids. At siyempre, salamat din sa lahat ng patuloy na suporta dyan. At abangan nyo pa yung mga susunod kong follow visit sa Keep watching and God bless you all. Thank you.